Kumusta po mga kaibigan? Si Remil Vlogboy po ito. Ang ating gagawin ay ang pinakamasarap nating chicken fillet. Gawa natin sa ating special recado. Kukuha po tayo ng chicken, hiwain natin ng halfway at saka dahan-dahan natin siyang gawin ito. Just make sure na hindi malalim para maganda ang pagkabuhos ng ating mga ingredients. Sinimulan natin lagyan ng asin. Make sure maganda pagka-spread. Siyempre dapat may pagmamahal yan para mas masarap. At dagdagan po natin ng pepper. Ang susunod natin. Ang pangatlo, paprika. Yan po ang nagbibigay ng a little bit of a spicy. Hindi siya manghang, tamang-tama lang. Pagburan nyo yan hanggang sa makabilang parte ng manok. Dapat siguradong naka-spread out masyadong ating mga ingredients para lasang-lasa ang ating kain. Simulan natin lagyan ng butter sa isang mainit na pan. Hanggang ito ay natunaw. Lalagyan natin ng olive oil. Depende po sa inyo kung gusto niyo ng marami. At saka 3 cloves ng garlic. Ito po kasi yung nagbibigay ng aroma at saka bango ng ating kakainin. Naalala ko yung daddy ko, mahilig sa ganito. Pinagamitan niya ito ng mga crabs, seafoods. Pero pwede nyo rin gawin ito. Now this is the time when you pan fry the chicken. We'll start with low heat para maluto siya ng mabuti. Ngayon medyo maganda ng itsura ng kabila. Sa kabila naman. Naalala ko parang itsurang pusit ang labas. Siyempre dahil sa paghihiwa natin. Naging mukhang masarap tuloy. Naamoy ko na ang aroma ng garlic. Dahan-dahan lang. Basta maganda ang pagkaluto nito. Masarap pong kainin. Now, when pan fry is finished, we will put it aside sa isang plato. Kung mga sa Bisaya pa, bali-baliha lang nato para hindi masunog ang atong mga pagkain. Which means, let's just flip-flop para hindi masunog ang mga laman nito. This time, we will put another butter. Pwede nyo namang hindi lagyan ng butter. Ang butter kasi nagbibigay ng sabor at magandang amoy. Now, when it's melted, we will put our ingredients. Onion. Ito kalahati lang. Pero since malaki yung chicken, saka naglagay rin tayo ng garlic. Gisa-gisahin lang natin ng konti. Siguro mga 30 seconds para lumabas yung amoy. Lalagyan natin ng coconut milk. Ang ginamitan ko, isang buong can na. Siyempre yung sabaw minsan nagda-dry up siya kapag pinapaluto. We will stir this for another 2 minutes, 2 to 3 minutes. Option din, you can put some chili or papanghang. Maglalagay po tayo ng kalahating tubig para mapanlawan ng konti na hindi puro coconut. Another 2 to 3 minutes. At pinakahuli, ang nagpapabango, ang parsley. Pwede ka din maglagay ng very small minced ng celery para kung gusto niyo mas maganda. Nasa sa inyo na. Pwede rin kayo maglagay ng maliit na mushroom para pang cake. Naglalagay din ako ng konting-konting pepper lang para hindi matabang. Barkada ko sa Toronto, sa Canada, sa Zamboanga, Tetuan. Kumusta kayo dyan? Now we will put the chicken yung niluto natin kanina. Ang chicken ay almost cooked pero hindi siya cooked. Kaya papalambutin natin ng konti ito for another 5 to 7 minutes. Basta sa inyo na. Since medyo makapal yung nakuha kong chicken,
pinalambot ko ito ng another 5 minutes para masarap na masarap. Ang iba, kung meron kayong tanglad, mas maganda. Kung meron kayong onion leaves, pwede nyo rin gawin. Tatakluban na nito, or we will cover this for the next 3 to 4 minutes para lumambot siya. Baliktarin natin. Make sure lahat ang mga sabaw ay tumatama sa lahat ng mga laman ng chicken. Shout out ako dyan sa mga Dubai, dyan sa Manila. It's been 5 minutes. It's ready to serve. Naamoy ko na ang aroma. Napakasarap, napakaganda, malambot. And here we go. Here's my chicken with coconut sauce on the side. You can eat this with potato. Ako kumain po ako nito with rice. Siyempre, susubukan natin. Sige, subscribe lang. Ramil Vlog Boy ito. Any food you want, just let me know. Goodbye.